So good day everyone, I am Mike Ordice Mendoza and ipapakita ko ngayon yung borrower site sa system na Library MM which is Library Micor Mendoza. So here is the landing page na makikita ng borrower kapag in-access nila yung system. Then makikita yung mga details like books available, mga featured books na makikita, we have the physical books kasi and also the digital books. So, yung physical books can be borrowed. And digital books, mababasa nila through our system. Then, why choose our library? And then, yung mga feedback from other user or other borrowers ay makikita na rin. Then, if you want to start your reading journey, you can just create your account. So, in creating your account, you need to put the information needed para makapag-create ng account. Pwede rin namang Google account and Microsoft account. Since we already have an account, pwede tayong mag-sign in. So, need lang natin ilagay yung ating email and then password. Then, sign in. So, here is the dashboard na makikita ng borrower once na makapag-sign in. So, nandito yung mga currently borrowed books, due na dapat na ibigay na ngayon na books, overdue item, and books this month. And meron din tayong mga graphs dito, then currently borrowed books. So, dito makikita yung notification natin. So, ayan. Then, yung makita mo lang dito yung profile, but we have our profile na tab here, nasa sidebar. Then, dito sa message, we can message our library support. But I will explain it more later kung paano mismo mag-work din iyan. Okay, so dito yung ating sidebar. So sa sidebar, next natin yung browse book. So dito natin makikita yung mga available na libro. So pwede natin siyang i-filter like about information technology lang, kung e-books ba. Then, balik natin sa all types and all genres. So, dito makikita natin kapag hindi available for borrowing yung ating libro. Then, pwede mo siyang gamitin to add to wishlist lang. Then, pwede mo rin mag-borrow ng libro na i-approve din yan ni admin bago mo ma-borrow, bago mo puntahan sa mismong physical na library. So, yan yan. Then, meron tayong pagination dito. Then, next is My Borrowed Books. So, dito sa My Borrowed Books, mo makikita yung mga libro na na-borrowed mo. Like, may ilan yung currently na nanghiram ko, due this week na kailangan ko ibalik, then overdue na. So, dito nakita yan. Then, yung reserve books natin is dito rin. Pwede natin i-cancel yung reservation, i-return na, i-renew, pwede yan. Then, next is the borrowing history. So, dito sa borrowing history natin, makikita yung mga libro na nahiram natin throughout the years and yung mga ratings din natin doon. Makita rin natin dito, ano ba yung genre na favorite natin, yung rating natin, usually, average, anong year, then total books na na-read na natin. Pwede natin siyang i-rate again, ayan. Then, next is, pwede na tayo mag-write a review. Dito sa write a review natin, pwede tayo mag-write ng ating review about sa books na nabasa natin and na nahiram natin. So, write a review. So, ayan yung ratings natin. Then, dito natin ilalagay yung title. Then, yung review natin. So, i-recommend mo ba siya or hindi. Then, pwede rin natin i-edit yung mga review natin. Ayan. So, on yun. So, next is the notification. Dito sa notification mo, makikita yung mas madami na notification unlike lang dun sa dashboard. Then, you can mark all as read dito. Then, you can clear it all. So, hindi mo na natin i-clear yan. Then, next is yung profile. So, dito sa profile, you can edit your profile. Kung may kailangan i-update dun sa name mo, ayan, sa address mo. Then, help and support. Dito sa help and support mo, makukuha yung mga pangailangan mo in case na maka-encounter ka ng problem sa paggamit ng system. So, may mga articles tayo dito na pwede mong tingnan paano humiram ng books, account help, ayan, using the web application and mga frequently asked questions, dito yon. So, dito masasagot yung mga kadalasan na tanong kung paano manghiram ng libro, ganyan.
Then, kapag hindi pa rin to na-satisfy yung problem mo, we can contact your library support. Merong phone, email, or pwede mo silang bisitahin sa branch namin. Then, you can send message sa email kung saan tungkol yung problems mo, pwedeng account issue or technical support or any problem. Then, nandito yung mga library policies na ng aming system. Then, meron din tayong mga guide dito about step-by-step tutorials kung paano gamitin effectively itong library system. And in case na medyo matagal sa pag-answer ng mga email, sa phone, hindi rin makontakt, pwede tayo dito sa message. So, pwede tayo mag-message dito na like, hello, hi, I have a problem. Then, sasend natin yan. Then, marireceive na yan ng ating admin. So, here is the side of the admin. So, si John Doe na nag-send ng message, ayan, hi, I have a problem. So, pwede na tayo dito makipag-communicate mismo kay library support. So, that is the side of the borrower kapag ginamit yung aming system. And then, kapag pinindot yung logout, is babalik lang sa landing page. So, that's all for the presentation of our library MM. Thank you for watching.